Ang title po na pinamagatan natin sa message ito, The Vanity of Turning Back. Ano ibig sabing vanity? Yung walang kabuluhan o pag-aksaya, sayang kung ikaw ay babalik. Four to 6, But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land. Must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? And Abraham said unto him, Beware that thou, lahat magsabing beware, beware that thou bring not my son hither again. The Lord God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that swear unto me, saying, Unto thy seed will I give this land. He shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. Manalangin tayo. Ama namin banal, salamat Lord, na kami, Lord, ay makakalapit muli sa iyo sa mamagitan, Panginoon, pagbubulay-bulay yung salita at mga mensahe na galing sa iyo. As we accept your message, Lord, as we worship you in spirit and truth, as we open up ourselves, hinihiling ko, Panginoon, ang banal na Espiritu ay muling kumilos. Kailangan po namin, Panginoon, mga himala. Kailangan po namin, Panginoon, mga pagpawi ng kawalang pag-asa. Kailangan po namin pag-anoint ng mga kaisipan para ito parating magbibigay glory sa iyo. Kailangan po namin na may magbabalik loob, may ma-restore, may ma-revive. God, we need all those things. Kaya nga po kami narito dahil yan pong hinahanap po namin. God, just bless you, church, Lord, as we magnify your name. Magdagdag ka sa kaharian mo ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbuo sa iyong Banal na Espiritu. Basbasan mo kaming lahat para maging kaaya-aya kami sa napakabanal na bagay ang iyong salita. Ito ang aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Kabayan mo katabi mo at sabi mo, love na love ka ni Jesus Christ. The vanity of turning back. Pwede bang pakibasa sa dictionary nyo? Sino may application dito? Ang definition of vanity? Sino rito may application? Bilis sa dictionary, sa mga cellphone nyo o iPad. Bigyan lang natin time ito. Vanity. O, may nakita na? Tayo. Yan. The quality of people who have too much pride in their own appearance, ability, and appearance. So, yan ang meaning, no? So, the vanity of turning back. Mga kapatid, napakahirap na maunawaan na nais ni Abraham na ang kanyang nag-iisang anak sa totoong asawa ay makuha ng mapapangasawang babae mula sa lupa na pinangako ng Diyos sa kanya, pero ayaw niya na ang kanyang anak na si Isaac ay bumalik doon sa bansang yon. So parang may conflict. Kukuha ng asawa mula doon, pero ayaw ni Abraham na yung anak niya
ay bumalik doon o pumunta doon at muling manirahan. The question is, why? At ano po ang ini-imply sa atin sa umagang ito? Paano natin ito i-apply sa ating lives? Get away from that place, but never allow my son to go back that place. Ano ba ang lugar na pinanggalingan ni Abraham? It is Mesopotamia. Nandun kapatid, tumira mga kapatid ni Abraham, si Haran at si Nahor. At doon, of course, nakatira ang kanyang tatay na si Terah. Na at first, the true religion ay tinuro, true faith ay tinuro doon. But later on, sa Genesis 31 verse 19, makikita natin, nagkaroon ng pagbabago doon sa lugar. From worshiping God, naging worshiper na sila ng idol. Naalala nyo, nang bumabalik na si Jacob doon sa lugar nila at humabol si Laban dahil hinahanap ni Laban ang Diyos-Diyosan, tama po ba? Na ina-accuse niya sila Jacob at ang kanyang anak na si Leah at si Rebecca na kinuha ang Diyos-Diyosan. Sino nakaalala nun? Isa lang nakakalala? Then, si Jun lang at si Lita. Then, nung hinahanap, nilagay ni Rebecca doon sa inuupuan niya at nung pinapatayo, sabi niya, hindi ako pwede tumayo dahil meron akong period. Pero doon tinago ang Diyos-Diyosan. So meaning to say, yung lugar na pinanggaligan ni Abraham na dati hindi nagsasamba sa Diyos-Diyosan ay nagbago na. They are now worshiping false God. False doctrine. Kaya, malinaw ang sabi ni Abraham, wag mong ibabalik ang anak ko doon. Wag siyang babalik sa pinanggalingan. Wag siyang babalik sa buhay na iniwanan niya na. Wag muling balikan ang dating ginagawa bago nakilala ang toong Diyos. Katulad ng bansang Bengal, isang lugar na Bengal, halos magkakaparehas ang kostumbre na kung papaano ang mga magulang ang naghahanap ng asawang babae para sa kanilang anak. Merong mga lugar, kapatid, na tanggap ang ganitong ugaling mga kostumbre. So, mga magulang ay may inuutusan na paghanapan ang kalang anak ng mapapangasawa. Kadalasan, kapatid, mga tao mula sa mga ganitong lugar ay always naghahanap ng mapapangasawa mula sa mga lugar nila, mula sa mga probinsya nila, at hindi mula sa mga kapitbahay nila na kung saan sila nakatira. Another thing na maganda na kapupulutan po natin na aral dito, ang isang matalinong magulang, ang isang responsible na magulang, dapat lamang magkaroon ng interes o pakikialam pagdating na sa mapapangasawa ng anak.
Dahil maraming mga kabataan, pagka sila ang masusunod at hindi marunong humingi ng payo sa magulang, bago pumasok sa relasyon, ay hindi maganda ang kalalabasan. At sa mga kabataan na rito, always seek the blessing of your parents bago kayo pumasok sa isang relasyon. Itong isang magandang ugali na dapat natin i-apply. Dapat lamang mangialam tayong mga magulang. At mga anak naman, huwag niyong isipin na kami ay humahadlang sa pagkakaroon mo ng relasyon. Always, your best interest dapat ang iisipin mo. Kaya yon ang ginagawa ng magulang mo sa iyo. Dahil tandaan mo, ang magiging anak mo ay magiging apo rin ng magulang. Masakit sa isang magulang na makita niya ang apo ay iniiwanan ng tatay o ng nanay. O pinapabayaan ng magulang nila. Hello? Masakit ba o hindi? Masakit ba o hindi? Bakit nyo inaano si Luz? Wala pang asawa yan. Ang problema si Luz, mukhang hindi na mapag-asawa yan dahil wala namang magulang na mangingialam. Hindi, joke lang. Pagka will ni Lord yan. Amen? So, sang-ayon ba kayo, kapatid, na dapat makialam tayo? Sang-ayon ba tayo mga magulang na huwag tayo makonsentidor na kung anong gusto ng anak natin, gano'n na lang tayo? Ilang pamilya pa ang gusto natin makita mawasak dito sa Sanctuary Church? Hello? Ilang pamilya pa ang gusto natin makita mawasak? At tayo naman mga anak, huwag naman kayo galit sa mga magulang nyo na gusto lamang ay mabuti para sa'yo. At kayo naman mga magulang, huwag naman ipikit ang mga mata nyo. Huwag naman. Huwag naman. Mangialam tayo. Can you say amen? Kaya alam nyo, ang plano ni Lord, the best plan parati yan eh. Kaya marahil, nababasa natin sa Bible ang mga way ng mga Hudyo kung paano mag-arrange ng kasal. Hindi na pinapabayaan lamang ang desisyon ng pag-aasawa sa mga immature na mga bata. Gusto nila mag-desisyon ay mga matured na mga magulang. Sang-ayon ba kayo dyan mga bataan? Ngayon nyo lang nasabi yan dahil walang sumasagot sa'yo. O wala ka pang kasintahan. Pero, lagay natin, i-balance natin. Dapat, pagdating sa kasalan o pagdiligawan, lahat ay dapat involved. Amen? Magulang ng both sides. Kagabi, may pinakita sa TV, yung sa Channel 5, yung, anong palabas yun? Sino may magkakapatid na yun? Mga reporter, sino ba yung makilala magkakapatid? Turpo, pero may, ano ba yung palabas every Saturday? Bitag? Sino nakapanood ng Bitag kapon? Nakuha lang camera eh. May isang lalaki, binatilyo, naglalakad, biglang hinarang ng isang SUV. Bumaba yung driver, pinagbubugbog yung yung lalaki. Pinalo ng baril. Lumapit yung gwardiya, inaawat. Kaya nakita ng gwardiya yung baril, lumayo na. Kinuha, record. Sinumbong sa Bitag. Nag-research ang Bitag. Napag-alaman, yung lalaki, hinatid niya yung anak na yung babae doon sa bahay doon ang bugbog sa kanya. Tapos umalis na. Napag-alaman, hindi pala umuwi na magdamag yung babae. So siguro sa biglang init ng ulo ng ng tatay, hindi na pag-isip, kumbaga, minsan nangyayari sa atin yan eh, biglang decision, init, sumabog ka. Hindi mo alam kung ano maging consequence. Hinabol niya yung binata, binugbog niya. Trinace, yung baril, walang lisensya. Yung kotseng ginamit, hindi kanya.
Dinala niya pa yung binatilyo uli doon sa bahay nila at pinakita sa nanay at yung anak niya na hindi natulog sa bahay ko kung anong ginawa niya. Sa init ba ng ulo? Ito ba mapasiguro? Kung ano, ito ba gusto mo pangasawa? Bug, 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 bug. Kita niyo kapatid, dahil hindi maganda, ngayon yung tatay nung babae, kagabi yung balita, nagtatago na ngayon. At mukhang sa custom nagtatrabaho dahil yung car, yung SUV na mamahalin ay company car. So kita nyo, isang future ng isang magandang pamilya pwedeng masira na. Dahil sa isang biglang bugso ng init ng ulo. Na pwede mangyari yan sa mga normal na tao. Lalo pagka pinag-uusapan ng anak. Parang sudden surge ng init, pwede mo lang makalimutan kung ano maging epekto. Marirealize mo lang kung nangyari na. Kaya, ako sang-ayon ako dito. Maganda pagdating sa pag-ibig. Maganda, kasama mo ang parents mo sa decision making. Tama? Tama? Lahat ng sang-ayon na galing sa puso, nasang kamay. Yung iba ayaw. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, natuturo ko to. So, maliwalag sabi ni Abraham. Abraham, doon sa servant niya, wag mong ibabalik ang aking anak sa pinanggalingan namin. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Ang sino mang na Kristo, ang dati niyang katauhan ay hindi na dapat niya binabalikan dahil merong vanity pagka binabalikan mo ang dati mong ugali. At bakit nga hindi mo babalikan? Dahil maliwanag ang Bible, bago ka nang nilalang. Ang dati mong katauhan ay hindi na dapat mo maging katauhan mo ngayon. Ang dati mong ugali ay hindi mo na dapat ugali ngayon. Ang dati mong likes noon ay hindi mo na dapat likes ngayon. Ang dati mong sinasalita noon ay hindi mo na dapat sinasalita ngayon. Ang dati mong dinadamit noon na hindi maganda ay dapat hindi mo na dinadamitan ngayon o sinusuot. Mga kapatid, the phrase, be in Christ. Pagka sinabi natin, therefore, if any man be in Christ, ang ibig sabihin ng be in Christ ay maliwanag, kapatid, na ini-imply sa atin o tinatanim sa ating kapatid, sa ating isipan, to be in Christ is to be united in Christ. To have that mind of Christ sa isipan nyo. Huwag nyong kalilimutan yung ginawa natin sa first Sunday ng January when I told you na ilay hands nyo ang kamay sa isipan nyo dahil maraming buhay na uwasag dahil hindi nagkakaroon ng pagbabago sa ating isipan. Maraming buhay ay hindi gumaganda ang kanilang kinabukasan dahil nga hindi na babago pa ng takbo ng isipan. How can you expect good decision mula sa isang tao hindi nagbabago ang isipan? How can you expect ang isang tao magtatagumpay sa mga problema, trials, dala ng presyo ng life, sa pagiging estudyante, pagiging professional, at lalo kung pagiging pamilyado ka, at lalo kung pagiging leader ka ng isang organization o church katulad ng Sanctuary? How can we expect, kapatid? How can we expect na madadala mo kami sa tamang lugar pagka walang pagbabago sa isipan mo? You're still the same person mula sa estado na tinawag ka ng ating Panginoon Diyos. Kapatid, to be in Christ, to become like Christ,
ay importante, nakaduktong tayo parati sa puno. Ang isang sanga na parating nakaduktong sa isang puno ay magbibigay yan ng bunga katulad ng puno. Tama o mali? So, importante kapatid, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, we can only be in Christ. Akala ng iba, pagkalabap tayo sa tubig sa Panginoon Jesus Christ, tapos na ang problema. Pagka tumanggap ng Holy Ghost, tapos na ang problema. Kapatid, marami pa tayong pagdadaanan. Tatagal pa ang buhay mo rito. Meron ka pang pamilya na dapat palakihin. Meron ka pa dapat i-provide sa kanila. Hindi pwede one-time relationship kay Jesus Christ. Tapos ang lahat ng problema. We need to have always nourishment mula sa Diyos. And to partake things from God, we must be always connected sa nagbibigay ng nourishment sa atin. And the best nourishment only comes from Jesus Christ. Ang sabi sa John 15 verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring more fruit. Maliwanag ang sinasabi ng Diyos, you can only have good future, bearing good fruit, producing greater accomplishment and results in life. Habang ikaw nakaduktong kay Jesus Christ, ilang example pa dapat kong babanggitin ang maraming dahilan kung bakit maraming nagde-deteriorate ang life. Huwag na tayo lumayo sa ating dalawang. Tignan mo lang sarili mo. It's because lumayo ko kay Jesus Christ. Tumigil kang gawin yung pinagagawa ni Jesus Christ. Maraming tao, inakala nila pagka magsimba, okay na. Hindi ka na iba sa pinanggalingan mo. Pag sausaw ka ng tubig sa holy water na sinasabi ng holy water, ay nakapagsamba ka na. May salita, may binigay si Lord sa kanyang salita. Huwag kang managinip na, huwag kang maghangat ng magandang buhay. Not until minamahal mo ang kanyang salita. To be connected is to love His words. Equals better future. Sinong gusto ng magandang buhay? Now, nagtataka ba tayo kung bakit lahat ng ginagawa natin parang hindi nagpa-progress? I'm not perfect. Marami akong mga maling desisyon. Kaya thank God, hindi siya nagbabago. Kung paano ang ginawa niya kay David. Kasi David, maraming kamalian. Actually, mabigat ang kasalanan. And yet, God bless David so much. Blessing, kapatid, na hindi natanggap ng iba dahil siya lamang ang tao na kapag-unite ng Israel. After David, nawasak ng Israel. Bakit ganun na lang ang trato ng Diyos kay David kahit nagkamali? Dahil he stay connected. Nang merong tao, Sister Carmela nagsabi sa kanya nagkasala, hindi siya nag-react negatively. Tinanggap niya ito, buo, Gilbert, at nagpakumbaba. Walang tao magbabagong buhay kung hindi marunong tumanggap ng pagpapaalala. At acknowledge siya, God is His hope. Kaya sa lahat ng imperfection ko, sa lahat ng mga mistakes ko, alam ko, meron pa rin na po-produce ito ng magagandang bunga. At kayo ang testimony, kapatid, na ako'y na-connect kay Lord. At marami sa inyo nakabalik loob ang testimony na ako'y na-connect kay Lord. Hindi dahil sa mga ginawa ko. Dahil talagang nagbibigay ng nourishment ang Diyos sa lahat ng sanga na nakapatuloy nakadikit sa Kanya. Hindi nyo ba alam ang isang sanga na kahit minsan ay nagkakaroon ng diseases yan o nagkakasakit dahil sa nourishment na galing sa puno, pinagagaling ito ang kanyang sariling sanga. At yan ang kanyang ginagawa sa akin at marami sa inyo. At ko yung naniniwala hanggang sa mamatay ako,
life, I will continue to soar high. Nakita nyo kung anong pasimula ng aming tirahan kami nag-umpisa sa gawain ng Diyos. Basta nakadikit ka sa sanga. Kahit anumang failures mo, gagamutin ng Diyos. Siya ang bahala ng kanyang sarili. God will take care of His own. Pero once humiwalay ka, kahit nagsisimba ka, pwede kang hiwalay. Kahit linggo-linggo ka na sa church, pwede kang backslider. Not until mamahalin mo ang kanyang salita. Can we just honor God this morning? Hallelujah. Hallelujah. John 15:4, abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself except it abide in a vine. No more can ye except ye abide in me. Wala na tayong paghuhugutan, magandang lakas. Tandaan mo, life will become difficult and very difficult as day passes. Kailangan natin lakas ang loob. Ang problema ay magiging pabigat ng pabigat. Kaya nga nakakita tayong great revival, great pagbusang Holy Ghost, great blessing. Dahil sinasabayan lang, actually nga, inuunahan lang Diyos mga bibigat ang problema na pinagdadaanan natin. Always advance ang Diyos. Ako, tuwang-tuwa ako. Na alam ko talaga ang Lord, ang buti, kahit sa maliit na prayers, dumidinig siya. Last Monday, nagkaseraduhan kami ni Pastor Rick. Mainit. Sabi ko, Pastor Rick, out of town naman tayo, pamilya natin. Ay, sabi niya, ay Pastor, sa linggo ng hapon, alas 4, alis kami, punta kami Dagupan, sama naman kami dyan. O ba, no problem. Kagabi na nalaman ko, ano pala, festival ng mga bangus ngayon. Eh, merong isang kakilala sa close friend, hinalin niya isang malaking cottage na. Eh ngayon, napa-oo ako, sabi ko, sige. Kinausap ko na si Joshua, si Lita, then kinakontak ko mga ibang anak, kung pwede sila. Okay, go. Eh later on, napag-isip ko si Tripina pala. Sabi ni Tripina, di dati kasama ko dyan. Tuesday kasi lakad namin. O sige, linawagin mo. Eh pala, Monday pala ang lakad nila sa school. Excuse me. Sensya na kayo, hinawaan ako ng kahulyo eh. Siya magaling na. Punta sa akin. Ganyan talaga eh, no? Minsan talaga, pinapasan ng ibang tao yung problema natin eh. Pinasan ko yung karamdaman ni Julio. Yun ang trabaho ng pastor talaga. Ang trabaho ng pastor. Lumilipat sa akin yung problema nyo. Okay lang. Saan ba ako? Ito ngayon, nalaman ko hindi pwede. Kapag isip-isip ko, ako lang, si Joshua, si Lita, at apo ko, magpapakasaya, malungkot naman, di kasama pamilya. Eh, sinasanay ko sarili ko magkaroon ng isang salita eh. Pray ako, yung fasting. Lord, if thy will, matuloy ito. So be it. Pero Lord, malungkot kung hindi ko kasama family ko. Kasi nasasanay na ako eh. Na gusto ko kasama family ko. Maganda kapatid na mas masaya ka kasama family mo kaysa ibang tao. Malaking problema kung mas masaya ka kaysa ibang kasama mo. Medyo malaking problema. Hindi ka pang pamilya. Wag ka na mag-asawa kung ganun ka. Kasi malaking problema yan. Hindi mo enjoy yung family mo. Hello? Meron na ba nagagalit sa akin? Nandito pala yung candy ko, ma. Ano ko pa hinahanap to? Candy mo na ako, ada. Nandito pala. Kanina ko pa hinahanap? Pray ako. Lord, sana wag matuloy. Hipuin mo ang puso ni Pastor Rick. Hipuin mo mga children. Kasi tinawagan ko na siya bago mag-fasting. Brad, Pastor, kung pwede lang naman, kung hindi, okay, tuloy pa rin tayo. Kasi si Tripina, lumalambing, kung pwede, ilipat na lang ng araw para makasama siya. Eh, Pastor, sabi niya sa akin, Pastor, ano na eh, nakaset na yun eh. Yun ang usapan niya. Sabi ko, no problem, sige, go tayo, magkita tayo sa isang lugar. Sabi niya, total, yung unang-unang gasolinahan sa expressway sa North.
Sabi ko, okay. Sabi niya, 5 to 6. Sabi ko, okay. Ito ngayon, fasting ako. Fasting tayo. Wednesday, Thursday. At Thursday, tumawag na uli ako. Kasi nga, masama na pakiramdam ko. Tinanong ko muna asawa ko, ano, tuloy pa ba tayo? Sabi niya, yung karamdaman mo eh. Sabi, nga parang iba eh. Kasi Thursday, grabe pa ito eh. So tumawag na ng Thursday para nga sabihin, hindi na ako makakasama. Pero God is so good. Talagang sumasagot sa prayers. Tinawagan ko, ang bungad niya ka sa akin, Pastor, nandito ako sa Taguig. Bakit? Nahuli ako eh, tinutubos ko lisensya ko. Anong kaso? Swerving. 2,000 pa lang bayad ng swerving, ang dala kong pera, 1,000 lang. Sabi ko, talagang 2,000, bakit hindi mo tinawaran? Ito nga, pauwi na ako bikutan. Paano sa ano? Kunwari, hindi pa ako nagsasabi. Ito nga ang problema, wala akong lisensya. Sabi ko, ito nga, kung bakit ako tumawag sa'yo masama rin pakiramdam ko. Sige. Mag-usap lang ulit tayo. Nakita niyo kapatid. Gumagawa lang si Lord, advance. Manalangin lang tayo. Stay connected lang. Wag mong pangungunahan ng Diyos. Wag mo igigit yung gusto mo. Can you say amen? The best plan ay galing kay Lord. Pagka ikaw ay nasa maling plano na at nararamdaman mo yung bigat, wag mo ipagpatuloy yan. Wag mo sabihin, patay kung patay. Nasasabi mo lang, dala yan ng yabang mo. Wala na, suko ka na. Nangyari sa akin yan, impyerno. Kaya kanina, habang umaawit ako, ayaw kang isang awitan dahil galit ako Galit ako sa kanya Kaya sabi ko, sige na, lapitan ko. Sabi ko, ano mang gusto mo? Makita si Jesus Christ? O si Jesus Christ malifted high? Jesus po, ano nga? Gusto mo makita? O lifted high? Yun pala Minsan nasasabi lang natin yung patay kung patay. Diba? Pero alam ko, you want changes. Ang problema lang hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Balik ka kay Lord. Balik tayo kay Jesus Christ. Can we worship the Lord? And hindi lamang ito, kapatid, staying connected and having relationship. Sino ba rito ang gusto mong relationship pero hindi kay sweet? Di ba kung magre-relasyon na rin naman, gusto mo yung close? Lahat ng magsabing close. Sinong gusto ng close relationship? Tender. May lambingan. Yung likes niya, likes mo. Yung dislikes niya, dislikes mo rin. Di ba ang sarap ng ganong relasyon? Sa hirap at sa ginawa. Di ba? Hindi yung lalapit ka kay Lord kung maginhawa lamang. O may problema lamang. In all times, I will bless the Lord. In all times. Yung mga umaawit kaya, yan ay nasa puso nyo ba yung inaawit nyo? In all times. In all times. In all times. At kung ginagawa mo yan, staying connected with Him dahil sa desire mo to be very close with Jesus Christ. Alam mo ba, kapatid, kung ano maging epekto niyan? Sinasabi mo sa Kanya, you want to partake of all the things that comes from God. Makikipagrelasyon ka sa isang tao, tapos ang pitaka niya, hindi mo malang mahawakan. Totoo, mali. Pitaka niya lang, hindi mo mahawakan, asawa mo na. O gumawa lang siya ng anak sa'yo, pitaka niya lang, hindi mo mahawakan. Nangyayari ba yan? Nangyayari ba yan? Hindi ganyan ang relasyon na kailangan mo. At pagdating kay Lord, hindi yan ang ibibigay sa'yo. Pagka ikaw makipagrelasyon sa Diyos, ang buong trono niya ay bukas
para sa iyo. Ang lahat ng piton sa kalangitan ay bukas sa iyo. Kung anong meron sa Kanya, ay magkakaroon ka rin. Kaya nga buhay na walang hanggan ang pinagkakalob niya sa atin. Yan pong ibig sabihin to be in Christ. You want to consume Jesus Christ. You want to have more of Him. His goodness, His grace. Kaya nga may awit, Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Lord, I want to know You more. Stay connected. Huwag kang hihiwalay. Dahil pagka you are staying connected, kahit ano ang problema ang pinagdadaanan mo, you are signaling God. He's everything to you. And without Him, walang mangyayari sa atin. Tanggapin natin ang katotohanan yan. Lalo kung nakatamasa ka ng biyaya ng pang Diyos. Dapat mas lalo alam mo yan. Mahirap mawalay sa Diyos. Sino na po nakaroon ng experience dyan? Huwag mo na itas ang kamay. Ang sabi dyan, therefore, lahat magsabing therefore. Usually, ginagamit ito sa mga conclusion. Tama? After inputting lahat ng facts, lahat ng mga observation, na-factor mo na lahat, ready ka na magbigay ng conclusion. Therefore, I conclude. Now, ang sabi rito ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, nasabi ni Pablo ito, dahil mismo siya ang naka-experience na talagang merong pagbabago mangyayari. Kung ikaw ay nakakonect kay Lord, dati walang makikitang miracle sa ginagawa ni Pablo o ni Saul. But after his conversion and remain truth to his conversion, nakita niya kung paano nagbabago ng buhay si Jesus Christ at kung paano gumagawa ng himala si Jesus Christ. Now, He is ready to give the conclusion na kung ang tao ay connected kay Lord, tiyak ito ang makikita mo. Tiyak ito ang matatanggap mo. Hello? Kaya kanina, may kausap ako, matagal kami nag-uusap. Sabi ko sa kanya, hindi mo pa kilala ang kabutihan ni Lord. Hindi mo pa kilala masyado ang kabutihan ni Lord. Nahirapan ako i-convince siya. And I hope na-convince ko siya. Dahil akala niya, wala nang pag-asa. Ang isang tao, after having relationship with God, and after observing so many people, dapat tiyak siya sa kanyang sarili. Dapat tiyak ka sa iyong panampalataya. Jesus Christ can change life. Masyadong malabnaw ang amen nyo. Kung noon, hindi mo masyadong kilala ang Diyos, o ang pagkakilala mo sa Kanya ay pamamagitan sa mga retrato o imahen, ito rin po ay nagbabago. When you receive the truth, all about God is changed. Hindi ka na lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng tao. Hindi ka na lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng idols. And the only way to approach God is through repentance, baptism, water, name, Jesus Christ, at pagtanggap ng Holy Ghost, at magpapatuloy. Dati, sa'yo, makapagsimba ka, ayos na. Makapag-sign of the cross, ayos na. Makailang ulit ng Hail Mary, Our Father, who art in heaven, tapos na. All those change. Noong kapatid, ang tingin mo, kapatid, ikaw lang ang may pinakamabigat ng problema. Noon, ang tingin mo, kapatid, ikaw lang, kapatid, ang dapat bigyan ng provision ni Lord. You're so self-centered, so selfish, kapatid. Lahat, tingin mo sa tao ay lumalaban sa'yo, kontra sa'yo. When you are in Jesus Christ, all those things changes. Nagiging kapatid, generous ka sa pagpapatawad. Nagiging generous ka sa pagbibigay ng opportunity. Nagiging generous ka sa kapwa-tao.
and all about you ay kinakalimutan mo dahil alam mo, as long as you're serving God, God will take care of His children. Alam mo kapatid, even sa relationship, please, wag sana mayroong magalit dito. Nagbabago yan. Minsan may mga tao, hindi niya alam kung talagang karelasyon ang tawag niya, ang hinahanap niya. O, ang hanap niya ay bodyguard, labandera, utusan, banker. Kawawa pagka ikaw ang naging asawa ng ganung babae o lalaki na ang tingin sa'yo ay utusan, na tingin sa'yo parang aso, sit, sit, stand, stand, roll over, kunin mo yon, kunin mo to. Hindi ganun ang relasyon gusto ng Diyos. Huwag sana may ma-open dito. Magbagong buhay ka. Asawa mo yan. Hindi yan utusan. Hindi yan trapo kung kailangan mo lang ay doon mo gagamitin. Tatay o nanay yan ng anak mo. Hello. Hello. Kung katabi mo asawa mo, sabi mo, I'm sorry. Mahal kita, magbabagong buhay na ako. Oh. Matigas ang puso. Matitigas ang puso mga yan. Gusto nila ang asawa na turuan na aso. Sit, stand, hop, go, play dead. Asawa mo yan. Alam mo, pagka na kay Kristo ka, nagbabago yan. Mula sa sarili lang ang tingin mo, para sa'yo lamang, ang titignan mo lang ang kalagayan niya. More than yung kalagayan mo. Iisipin mo yung spiritual welfare niya. Ito ba'y lalago sa Diyos? Ito ba'y maging matapat sa Diyos? Ito ba'y nakakilala sa Diyos? Kung ikaw ay naging balakid na sa kanyang pag-grow, o dili kayo pagpapatuloy ng paglayo niya sa Diyos, your mind will change. At yun dapat bitawan na. Lalo kung hindi mo totoong asawa yan. Amen? Amen? Lahat naman kayo mag-amen. Dahil kung hindi kayo mag-amen, hindi mangyayari sa iyo, walang aayusin ang Diyos sa buhay sa inyo. Tandaan nyo, if you are in Christ, therefore, all these things should happen in your life. Dati ka tamad sa soul winning, sasama ka na sa soul winning. Dati impatient ka, maangal ka sa trabaho, hindi ka na maangal yan, tuloy, wala kayong trabaho. Hello? Lahat magsabi, I love you, Jesus. Dati kapatid, gusto mo, ikaw lang tutulungan ng kapatiran, nagbabagong buhay na yan. Kahit mahirap ka, tutulong ka sa kapwa. Dahil meron kang inaangkin na salita ng Diyos, isang araw, hindi ako buntot o receiving end ng awa ng tao. Kahit ako mahirap ngayon, ako ay tutulong. Amen, kapatid? Nagbabago dapat yan at dapat yan ang mangyayari. Alam nyo ba, isang araw may kausap ako eh. Hindi ko kaya sasabihin ko kailan. Hindi ko maintindihan siguro. Kulang sa self-esteem, kulang sa confidence. Habang kinakausap ko kung ano-anong kinakalikot sa bagay. Ano man kinakalikot? Sinarado zipper. Kasama si Red, yung bag naman ginagano, hindi maintindihan. Kinuha ko na yung bag, hinawa akong kamay. Ano ba totoo? Kapatid, pagka na kay Kristo ka, huwag ka magpahalata na halata ka taloy kung ikaw yung taong tinutukoy ko eh. Huwag ka magpahalata na halata ka eh. Pagka na kay Kristo ka, nagiging matapang ka kay Lord, nagiging full of confidence, hindi ka maiiya, dahil alam mo, anak ka ng Diyos. At tandaan mo, therefore, kung na kay Kristo ka, yung dati mong pinupuntahan noon at ito lamang ang nagpapasaya sa'yo, hindi na ito nagpapasaya sa'yo. Bagamat noon sayang-saya ka, dahil ang nagpapasaya sa'yo na lamang ay ang presence ni Lord. Anong sabi ni David? Paano ba yung awit na yun? One day in the courts. Paano ba yung tono na yun? There is one day in
in your courts. Better is one day in your courts, 1,000 elsewhere. One day in your court is better than 1,000 days sa may pinupuntahan mo. Kaya kahit linggo wala ka. Kahit 1,000 ka pa dyan, kahit magpakabaon ka na sa white sand dyan, wag ka na umahon sa white sand. Iba pa rin. Bakit, Carmela? Anong nangyari sa'yo, Carmela? Lord, you are more precious than silver, and nothing else compares. Kapatid, huwag tayo magpadaya. Walang katulad si Jesus Christ. Walang katulad ang gantong gawain. Walang katulad, kapatid, na ang kasama mo mga kapatiran. Walang katulad, kapatid, na kasama mo family mo nagsisimba together sa isang church na nag-worship na toong Diyos. Walang katulad. Therefore, kung na kay Kristo ka, ito dapat ang nararamdaman mo. Hindi mas masaya ka pagkabarkada mo kasama mo. Something is wrong with your relationship with Jesus Christ pagka yan ang nararanasan mo. Aminin mo, tanggapin mo katotohanan. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Hindi ko lang patatagalin to dahil masama na tingin niyo sa akin. Dahil tingin niyo sa akin si Pacquiao na ako. Maunawain naman ako. Dahil ako rin ganun din. Pero trabaho ko lang to. Kailan tapusin ko ito. Kamay mo katabi. Gusto mo bang makita si Lord? O makita siyang pinupuri mo siya? Considering all those facts, considering sa mga experience, sa mga kilala mo, sobra-sobra na experience natin. Considering mga pains na nararanasan nila. Pains of separation. Pains with having to spend days, months, weeks, years sa isang tao na kung hindi matitigil yan ay mapa-impyerno while standing those painful days. Hindi ka makatulog na maibig dahil may takot ka. Sobra-sobra na. Mga experiences na may example. At alam natin, yun ang pupuntahan natin kung titigil tayo sa malalim na relasyon sa ating Diyos. Hindi dapat magkaganoon. Amen? Hindi dapat magkaganoon. May choice ka. May choice ka. May choice. So, matapos nating timbangin ang mga bagay na yan, alam ko hindi kayo mahirap kausap. Alam ko itong panalita ko, madali yung unawain. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Abraham, wag mong ibabalik ang aking anak sa pinanggalingan. Sa ating lahat, kapatid, may it be a warning. It is a vanity. Walang kabuluhan, isang malaking kamangmangan na yung life na kung saan tayo hinugot ni Lord ay babalikan pa natin. To be in Christ, hindi nyo ba alam, kapatid, kinikilala mo ang kanyang power. Yung awesome power ng isang lasinggero, isang drug addict, isang prostitute, isang masamang babae o masamang lalaki, dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay napabago siya. At nangyari yan sa maraming tao. Hindi nyo ba alam, meron makilala dati mga prostitute, ngayon mga pastor's wife na. At marami yan ay sa abroad. At ang gaganda ng buhay nila. Hindi nyo ba alam, marami mga pastor na dati mga kriminal, mga preso? At sasabihin mo, ikaw wala kang pag-asa. Therefore, if any man be in Christ,
He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. You must expect in life na yan. Kung hindi nangyayari siyan, something is wrong sa sa connection mo kay Lord. But truly, if you are connected, talagang may mababago sa'yo. Dahil nakakatakot talaga bumalik sa dating life. Doon ka na nga kinuha, Brad eh. Dahil sa ganyang buhay, Sister Alice, tayo ay pinatawag ni Jesus Christ. Dahil sa ganung klaseng buhay, Sister Alice, binigay ni Jesus Christ sa kanyang buhay. Then babalikan pa natin. Babalikan pa natin. Dahil sa karumihan natin, dahil sa paninira natin sa maraming babae, inabuso natin, even umuwi tayo, alam natin na asawa natin, may ginagawa tayong kalokohan, still, kunwari, hindi mo alam yon. Hindi mo ba alam dahil sa ginawa mo, binigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay? Then babalikan mo pa rin yan, uulitin mo pa rin yan. Dahil sa ganung buhay, nakita mo, inuulit din ang mga anak mo. Then babalikan ulit natin yung ganyang buhay. Kapatid, ano ang nangyayari? Kung babalikan natin dating buhay, nilapastangan natin ang mensahe ng cross. Lastly, I want to read this, kung pwede display sa Tagalog, Sister Ann, sa Hebrews 6, 4-6. Excuse me. Sabi dyan, basahin ko sa English, tignan nyo sa Tagalog. Ayan, sapagkat tungkol sa mga minsan naliwanagan na, ito yung mga nabuksan isipan, ito yung mga nabaptize sa tubig sa Panginoon Jesus sumanggap ng Holy Ghost. Minsan naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. So ito yung mga kilala kay Lord, na-convert na born again na. Next, at saka, tapos humiwalay siya at bumalik siya sa dating niyang ginagawa, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Hindi na pala siya pwede mabago kahit magsisi sila. Yun ang nakakatakot. The vanity of, anong title? Hindi na magbabago. Wala nang pagbabago mangyayari sa life kahit magsisipas lang araw-araw. Sinadya mo, bumalik sa dati mo. Ginagawa mo yung dati mo na doon ka lang hinugot ni Lord. Yamang ka lang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Kung pipilitin lang ang ganong buhay, ang ginagawa nila, papakuin uli nila si Jesus Christ sa krus. Ang tanong, pwede niyo ba uli pakuin si Jesus Christ? Kaya nga, impossible na eh. At inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sino rito na offend pagka pinahiya ka sa classroom? Taas ang kamay. Okay. Sino rito talaga nag-aalab ang galit mo pagka napapahiya ka sa company, pinapahiya ka? Taas ang kamay. Sabi nga, mag-i-honest kayo. Pakita ng pag-asa mo. Wala, taas ang kamay. Di pa iba honest. Ang iba talaga wala. Sino rito, naiinis pagka napapahiya kayo ng pastor nyo? Taas ang kamay, okay, mahiya. Okay. Oh, nagagalit kayo, di ba? Anong ginagawa nyo pag napapahiya kayo? Anong ginagawa nyo sa tao? Nag-uumbag. O ikaw, Didit, salat, tinagtas ka lang kamay. Anong gagawin mo? Una, sa pastor mo muna, anong gagawin mo? Masama loob nyo. Ang tanong ko sa inyo, ang taong bumalik sa pinanggalingan niya, matapos siya hugutin ni Lord, nakatamas ang biyaya ni Lord,
Sino ang napapahiya? Basa. Basa. Ha? Sino pinahiya mo? Jesus Christ. Sarili mo, iniisip mo, yung ego mo, pride mo. Hindi mo iniisip yung kahiyang binibigay mo kay Jesus Christ. Alam mo, masama na uminom. Alam mo, masama magbenta ng alak, ginagawa mo pa rin. Alam mo, masama manglalaki, magbabae, may asawa ka na. Come on, tapatan tayo. Masyado mo tinataas yung feelings mo. How about yung feelings ng tapagaligtas mo, inisip mo ba? Inisip mo ba? Ang Diyos, nagkataong tao, binigay niya ang buhay para sa'yo. Inisip mo ba yung kahihiyan na binigay mo sa kanyang church? Dahil patuloy kang gumagawa ng kasalanan at pinapakita mo sa paligid. At minsan sa sariling bahay, doon mo pa gagawin ang kasalanan. Hindi mo lang ginalang ang bahay mo dahil doon mo pinalaki pamilya mo. Hindi mo malaisip yung kapatid kung anong kahiyang binigibigay niyo kay Jesus Christ. So ang tanong, may nalalabi pa bang kapatawaran doon sa mataong yon? Balikan ang verse 5. Verse 5. Is that verse 6? Verse 6 na lang kaya. Verse 6. At saka nahiwalay sa Diyos ay di, sabay sa tayo natin basahin, ay di maaring baguhin silang muli. So, are you wondering kung bakit walang pagbabago sa buhay mo? Na kung we'll stick to the Word of God, hindi ka na mababago. Wala nang pagbabago. Dahil papakuin mo ulit si Lord na imposible mapako. So, anong gagawin mo? Lalo ka magwawala? Lalo pa lang pagbabago, magwawala na ako. Kaya nga, lalo ka nga mag-stay connected kay Lord. Lalo ka nga lumapit kay Lord. At pakita mo na totoo na ang pagsisisi mo.